Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Okay, may kakwentuhan tayo for this episode. Nako, I'm sure many of you will relate to his story. Matagal na po siyang OFW, no? So, nauna siya sa Saudi. Ngayon, nandito na sa Canada. Wala pa siyang clear PR pathway, alam niyo naman, dahil sa mga paghihigpit na nangyayari ngayon. But he is keeping positive mindset siya na magkakaroon siya ng PR pathway. Lalo na dahil ang kanyang main goal talaga in life, no, sa pagiging OFW, ay madala ang anak niya dito in Canada. Ang anak niya po na merong kalagayan, merong pong tinatawag na cerebral palsy. Yan ang ating pag-uusapan. Kasama ang atang panauhin ngayon, ayan, si Michael Montalban. Isa po siyang truck driver dyan sa Montreal. Ayan naka-break siya ngayon, Michael? Mike, Yes, Ma'am Ina. Ina lang, ikaw talaga. Sinabi ko na sa'yo. Okay. Mike, kamusta ka dyan? Nasaan ka ngayon? Bali, sa ngayon po is nag-break lang muna po ako ng ilang minuto. Ayan, Pero thank you. patapos naman po yung duty ko ngayon. Saan ba usually mga biyahe mo? Ano ruta mo, Michael? Sa ngayon po, bali, almost 2 weeks na akong nag-CCT drive dito lang sa Montreal, Quebec. Kasi nag-renew ako ng Canada visa ko. Pero nag-US, Canada na po ako. Usually is West Coast, California, Texas, hanggang dyan sa ibabaw ng Oregon. Lahat po yan pag West Coast, biyahe po namin. Pero ngayon, almost 2 weeks waiting pa ako sa visa ko kasi naipasa ko na po sa Canada visa application. Ikaw palang unang truck driver na interview ko dito sa In a Nutshell. Ayan, salamat po. Maybe Ina. next time, pwede natin pag-usapan ng pagiging truck driver sa Canada. Kasi sa ngayon, guys, ang pag-uusapan natin, yung mismong kwento lang talaga ni Michael. Yun na nga sabi ko, Michael, how many years ka ng OFW mo na pala? Bali, 2015, unang abroad ko po sa Saudi Arabia, sa Riyadh. Kumbaga, nanonood na ako ng mga video ni Rice Velasquez, kaya medyo parang nainganyo ako sa kanya na parang subukan din yung Canada. Kumbaga. Oy guys, side story lang. Na-meet ko si Mike doon sa aming get-together for our first anniversary celebration ng Spot Pinoy. Kung saan, ayan, I'm sure sobrang happy mo, na-meet mo si Rice na sinusundan mo nung wala ka. Salamat nga po. Talagang, noon pa man po talaga nung nasa Saudi pa ako bago ko pumunta rito. Siya na talaga yung lagi kong pinapanood noon, kaya nagtataka yung mga kasama ko rin dito sa Montreal. Bakit ang dami ko daw alam na lugar nang dahil rin kay Rice Velasquez. Kalain mo nga, diba, Rice? Ay, ano nga pala? Ay, patuloy ko lang. 2015, June hanggang August ng 2021, nasa 2022, August 2022, nasa Saudi Arabia ako. 7 years and 2 months. And after that, nagbakasyon lang ako ng 3 months kasi na-expire yung license ko. Kailangan ko pagpapunta rito. Kaya kinailangan kong umuwi ng Pilipinas para ma-renew yung license saka ako pumunta dito sa Canada. Ba't ka pala, maliban sa naengganyo ka ni Rice, is there any other reason bakit mo naisip mag-Canada from Riyadh? Unang-una siguro, Ina, yung madala yung makasama ko yung family ko habang nagtatrabaho. Kasi okay naman sa Pilipinas, kaso iba pa rin yung, alam naman natin na iba yung kalakaran ng mga truck driver din sa Pilipinas. Maganda naman, pero siyempre yung opportunity na kung pwede naman, bakit hindi? Hindi naman kasi para sa lahat yung pag-abroad eh. Kumbaga maraming nag-try, merong mga hindi pinalad. Sinubukan ko rin, sabi ko kung papala rin, bakit hindi? Mas maganda sa Canada kasi sa Canada, pwede mong may pagkakataon na makasama mo yung pamilya mo. Sa Saudi po talaga, pwede namang makasama pero yung pangmatagalan nakasama mo yung pamilya mo para bumuo kayo ng pangarap nyo sa isang bansa. Sa Saudi parang mahirap para sa aming mga OFW, lalo na sa Riyadh. Sa Pilipinas pala. Matagal ka rin naging truck driver sa Pilipinas. Ano bang buhay mo sa Pilipinas? Nag-umpisa akong mag-truck driver, Ina, nung 2009.
Bali nakaapat din akong kumpanya sa Pilipinas bago ako nakapunta rito sa Canada at Oh. nakapag-Saudi. Nagtrabaho din ako sa Jollibee. Okay lang po Oh, ba banggitin? oo naman, oo. Oo. Nagtrabaho din ako sa Jollibee ng halos 8 months, and then siyempre maliit lang yung sahod sa amin kasi sa province sa Camarines Sur sa Naga, hanggang sa naghanap ako ng medyo maganda-ganda kasi unang pag-apply ko as a truck driver. And nakahanap naman ako sa Purina, sa malapit din sa amin sa Naga sa Pili. At halos 2 taon din ako mahigit doon. And then yung hindi rin sapat yung kinikita, kaya naghanap pa rin ako ng iba. And then after ng more than 2 years, nakalipat naman ako ng San Miguel, distributor ng San Miguel sa buong Camarines Sur, Oh. Naga Rich Core. Yung mga katrabaho ko diyan, almost mahigit 3 years din ako. And Oh. then nabigyan ng pagkakataon, may kakilala ako sa Cebu, sa Cagayan de Oro, nag-invite sa akin na kung pwede raw kasi kailangan ng parang family business nila yon, parang nakapag-join sa nagtatrabaho, nag-hauling sila sa Del Monte sa Cagayan de Oro. Kumbaga Ba? kailangan nila ng driver, baka gusto ko raw i-try. At yun nga, halos ilang taon din ako hanggang na June, May. Second week ng May ng 2015, ako nagtrabaho sa kanila simula 2013. Kumbaga Oh. after nun, nag-try din ako na maghanap pa rin ng kasi nga, kumbaga syempre lumalaki yung pamilya natin. Tapos yung Oo. experience, gusto rin nating maranasan yung mga kwento-kwento nila na maganda raw na experience yung Saudi. Yan. Kaya nag-try din akong mag-apply ng Saudi at sa awa ng Diyos, nakapag-Saudi rin ako ng mahigit 7 taon sa Riyadh, Oo. Saudi Arabia. Ang ganda rin ng mga kumpanyang napagtrabahuan mo sa Pilipinas, Opo, opo. Totoo, magagandang Oo. company pero ang problema lang po yung talaga, yung pagod. Kumbaga nakukumpara ko ngayon yung mga pagod namin dati. Kasi sa Pilipinas, especially yung ngayon nandito na, is talagang may oras po kasi hindi ka pwedeng lumampas kahit 1 minuto kasi meron kami tinatawag na ilag, Okay. electronic device sa mga cellphone namin o tablet na namo-monitor na hindi ka pwedeng lumampas ng ganitong oras sa biyahe mo, kailangan ganitong oras yung tulog mo, pahinga mo. Kaya sa Pilipinas po kasi walang oras eh. Minsan nararanasan ko doon, minsan mahigit isang araw, almost 24 hours, mahigit na biyahe talaga. Kumbaga pag hindi na kaya, iiglip ka lang ng mga 30 to 45 minutes, parang power nap lang, takbo na naman. Kumbaga Oo. masaya yung buhay driver sa Pilipinas. Alam ko talaga yun, kahit sino makakapagsabi na nakakapag-ikot ka sa Pilipinas ng lalo na sa akin sa buong Bicol region, halos buong Bicol region, from norte to Sorsogon, mga isla, Masbate, tapos diyan sa Catanduanes, halos mga area ng mga napuntahan ko na rin. Kaya Oo. sobrang blessed din sa mga company, sa Oo. pasasalamat sa kanila na halos naikot ko yung buong Bicol region ng dahil lang sa pagtatrabaho as a truck driver sa Oo. Pilipinas. Pero nabanggit mo kanina 'no, yun nga lang medyo, hindi gano'n kataas ang suweldo. Lalo na Totoo I'm po. sure kung iniisip mo ngayon yung kita mo noon versus sa kinikita Totoo mo po. ngayon, mabibigyan mo ba kami ng comparison kahit 'wag mong sabihing Ay, specific? talaga. Naalala Oo. ko pa, nung nag-umpisa ako is 2009. Hmm. Talagang yung araw ko noon is nag-uumpisa lang ko ng mahigit 200, 220 plus, 223 ganyan yung araw ko noon. Oo, buong As araw na yun. in, walang oras kasi sa buong Jollibee kami ng from norte to south, kami yung nagdi-deliver. Ako lang mag-isang driver. Mag-umpisa kami na minsan ng mga 2:30, 3:00 ng madaling araw. Ang style namin noon, ngayong araw halimbawa MWF sa north, tapos Martes, Huwebes, saka Sabado sa south naman. Oo. Pag may emergency pick up, delivery, walang oras yun, talagang tatakbo ka na naman. Kumbaga, ang pahinga lang namin, naglo-load saka nag-unload. Tapos kami pa yung
nag-a-unload saka naglo-load minsan. Oh, Kumbaga may waiting time sa mga deliveran, doon na kami nakakapagpahinga. oo. Paano yung buhay Kaya mo nun sa family mo? Parang ano din, ano, halos wala rin kung ganun palang oras mo, ang hirap. bali nung nag-umpisa ako magtrabaho is wala pa po akong asawa noon. Oh, okey, okey. Kumbaga binata pa kaya maluwag yung oras ko. Pero nung nakapagtrabaho na ako sa Purina, sa Bast Agro sa Pili, doon ako nakapag-umpisa magpamilya at doon na talaga yung parang ang hirap na halos minsan pag-uwi mo talagang bagsak ka talaga sa sobrang pagod kasi sa atin alam naman natin na hindi porket driver ka, kung gusto mong makauwi ng maaga kahit may mga helper ka, tutulong ka. Kaya yun yung Oo, nangyayari. Kaya pagod talaga laging kahit ikaw yung nagda-drive, pagdating ng diskarga-karga, kailangan mong tulungan yung mga kasama mo kasi kung gusto mong makauwi ng mas maaga. Kaya oo. ngayon Oh, talagang na pag naiisip-isip ko yun, nagpapasalamat, lubos na nagpapasalamat dahil sa experience na yon. Kumbaga, yung mga naranasan ko ngayon, kumbaga pagdating ko sa Saudi sa pagdating ko rito, lalo na dito, kumbaga na-appreciate ko yung mga sobrang advantage na nandito ako ngayon kumpara nung mga nagtatrabaho ko sa Pilipinas na correct. mangilan-ngilan lang yung nabibigyan ng pagkakataon. Sana mabigyan pa yung ibang pagkakataon yung mga truck driver din na makarating din dito. Correct, I agree 'no. Naku po, Hmm. malalakas kumita ang mga truck driver dito sa Canada Totoo 'no. po. Kasi Can you 'di ba give us yun an na lang idea? po yung I know Mike, isa siyempre sa goals mo nga 'no, sabi mo siyempre nung asawa ka na, nagkaroon ka na ng, anak. By the way, ilan ba anak mo? bali 3 po, Ma'am Ina. Oh, 3 na pala, 3 na po. grabe. 'Di I'm sure Puro babae. siyempre oh, wow, girl dad pala ito. Oo, as with, most OFWs ano, lalo na yung mga nag-iisang nag-abroad katulad mo, talagang kaya ka nagsasakripisyo, para sa pamilya, 'di Opo, ba? tama po. Oo, and I know alam mo merong, storya i-she-share ni Mike ngayon ano. One of his main goals is to, provide better care para sa kanyang eldest, 'no. Sige nga Mike, ikuwento mo nga. Dati kasi meron akong in-applyan na agency na as in talagang halos konti lang yung gastos, okey na lahat, may work na ako, meron na akong employer, meron ng Mm, kontrata, kumbaga visa na lang yung hinihintay ko talaga. mhm, Tapos ang nangyari kasi yung panganay kong anak is may cerebral palsy, mhm, hiningi nila sa akin na gumawa ako ng kasulatan na yung anak kong panganay, aware ako na hindi ko siya puwedeng madala kasi tumutulong sila sa mga nila, yung mga napaalis nila na halimbawa napupunta dito sa Canada, tinutulungan nila para ma-PR. mhm, Ngayon, kasi yung panganay ko is may cerebral palsy, ang iniisip nila na baka isa yun sa maging hindrance para hindi ako ma-PR. Kaya sabi nila sa akin gumawa ako ng kasulatan, 'pag nagawa ko na, papirmahan ko daw sa ipanotaryuhan ko para na saka ko ipasa sa kanila para ma-process na yung visa. Bilang ama naman na may maiiwan ka para ginagawa natin 'to lahat para sa ating pamilya, tapos malalaman natin na merong isa na maiiwan, parang nagdasal ako sa Panginoon na kung anong oo, puwedeng gawin saka gano'ng pangyayari. Kaya naisipan ko rin na bakit hindi maghanap, hindi lang naman siguro yun lang yung agency, hanggang sa may nakilala nga ako, sa tulong din ng mga truck driver na mga kilala ko at nakilala ko yung taong nagpapunta con sa'kin dito, consultant 'no, you found a consultant. consultant. At yun Oo, nga po, sa totoo lang talagang napakalaki ng gastos. Kumbaga $10,000, $10,000, ano lang yon, parang down payment kami ng 1.5 para sa processing, tapos pagdating dito ibibigay yung yung 3,500, tapos yung the rest ibibigay mo na after mo ng 1 taon, 'pag naka-isang taon ka na, meron ka ng lisensya, saka mo ibibigay yung kakulangan. Kaya magastos pero oh my sabi gosh, ko nga is
ginrab ko yung opportunity kasi wala akong ginawang kasulatan na magpapatunay kasi pag ginawa ko yun, may notaryo na parang naano ko sa sarili ko na wala na akong no choice na ako. Kumbaga, Oo, ginawan oo. ko ng Tsaka kasulatan yung ang na hindi ko madadala. Kaya naghanap ako ng ibang paraan at kahit may malaki yung gastos, at least sabi ko kasi nakita ko naman na marami ng mga Pilipino sa company na to na oo. pupuntahan ko. Kaya sigurado naman kahit malaki yung gasto, sabi ko yung pera makukuha lang yan. Pero yung opportunity na bibitawan ko yung isa kong anak na hindi ko talaga kung sakali man, kung sakali in God's will, sana po kung Oo, mabigyan oo. ng pagkakataon, magbago yung mabigyan ng pathway na pwedeng masama yung pamilya, yung especially yung anak naming panganay. Kasi yung dalawa walang problema eh. Oo, Yung oo. panganay lang po talaga. Kaya ang plano ko Correct. kung sakali man na mabigyan pagkakataon, uunahin ko muna yung yung panganay kong anak saka yung asawa ko. Pag na-approve sila, saka ko isusunod yung dalawa kasi madali na lang naman yung ganon. Ang Oo. gusto ko lang maano is sana mabigyan ng pagkakataon. Kaya Oo. napakahirap Ang sakit magdesisyon naman nun nun, lalo Mike, na ano? ganon. Ang Opo. sakit naman nung pinapagawa sa yung sulat, 'di ba? Na No, totoo sakaling po. dumating na Kaya basically ang sinasabi ni Mike, ang letter is sakaling dumating na yung point na ia-apply ka nila o tutulungan ka nilang mag-process ng iyong PR, sinasabi mo dun sa letter na hindi mo sasama yung eldest mo dahil sa kanyang kalagayan. Oh kalagayan. my gosh, Opo. ang sakit naman nun, Mm. 'di ba? Kaya kahit sabihin na natin na ang gastos ko lang doon is medical, tapos yung mga documents na mga kailangan, requirements, yun lang sana ang gastos doon. Pero sabi ko pera lang yan eh. Sabi ko kahit malaki yung pera, eh kumbaga nagbabaka sakali na magkaroon ng pagkakataon na Oo. mabigyan ng Yung pagkakataon. $10,000 Mike, ano covered doon? Processing mo Ano lang? po, Ikaw, paano ba? bali Oh. sila na po lahat ang nag-process. Lahat-lahat, wala na pong bali mag-send lang kami kung anong mga documents na hihingin, isi-send. Pag nandiyan na yung visa, kung ano pa yung mga kulang na documents, isi-send namin. Tapos, plane ticket, kasama na rin po yung plane ticket doon. Saka, Okay. kami rin yung mga nagbabayad ng mga, maliban dun sa 10,000, kami rin yung magbabayad ng mga bayarin sa mga processing sa Canada, yung mga hinihinging bayarin sa Yung mga IRCC, ganun po. biometrics, mga ganyan. Opo. Lahat po, pati yung sa visa, kung ano pa man, kami pa rin po yung, kaya mahigit, $10,000 po, maliban pa po sa mga Wow. documents. Pero yun yung Wow. kinagandahan kasi batch 21 sana po ako sa batch namin kasi marami ng batch na nauna sa amin. Ngayon, yung pinaprocess nila is batch 19. Dahil nga galing na ako ng ibang agency na kumpleto ko na lahat, nung ipinasa ko sa kanila, balig imbes na batch 21, bigla ako naipasama sa batch 19 kasi mas kumpleto. Oh, Naunahan ko pa yung ibang ng documents kasi okay. meron kumpleto na. Happy ka naman sa employer mo na napuntahan Ah, dyan sa, sobrang happy po. sa Sobrang Montreal. blessed na kahit papaano po. Hindi naman natin sinasabing perpekto yung company na napasukan ko, pero Mm-mm. sa mga pinagdaanan ko naman, sabi ko sa Pilipinas pa lang, yung Saudi, kumbaga napakalayo, parang sabi ko okay na sa akin yung company ito. Oo, o sige. Ito naman yung, pag-usapan natin yung sa care na hinahanap mo for your eldest. I'm sure, no, Michael, hindi ko alam, wala akong experience. Ano ba yung pinapangarap mo para sa eldest mo? Kasi since birth, she was born with cerebral palsy. Can you Opo. share with us? Siyempre, you're far away from your daughter. Inaalala mo yun, I'm sure, yung pagpapalaki sa kanya. Opo, lalo Oo. na't may ganong kalagayan nga yung panganay namin. Ang hiningi ko na lang po sana kung sakaling mabigyan ng pagkakataon is yung pathway na, kasi lalo na dito sa Quebec, kumbaga kailangan naming mag-French bago ka Oo. ma-PR, kailangan mong lalo na po ako isang hamak na high school graduate lang po ako, pero may mga na-PR naman po na mga nauna sa amin na galing din dito pero matagal na panahon. Pero as a truck driver, may mga pagdadaanan po kami lalo na hindi tayo nakapag-college, isa pa rin po yun. Pero meron naman mga sana, lalo na yung pathway na sana po mabigyan ng pagkakataon na mabago yung mga batas ng Canada na kung sakaling mabigyan ng pagkakataon na makuha yung panganay ko. Yun lang po yung pina-priority ko ngayon na
hindi muna ako nagdadalos-dalos ng mag-decides na kung anong pwedeng gawin. Kaya may mga nagtatanong bakit hindi mo pa sila kunin, eh pwede mo naman silang kunin. Kasi may mga kasama po talaga kasi ako rito na after ilang buwan, nakuha na nila yung asawa nila, anak nila, Oo. pwede po sa amin. Pwede na Oh, nilang makuha. May mga kabatch po ako na nakuha na nila. Pero yung sa akin, sana yung pagbabago na lang po ng batas ng Canada. Kasi yun lang naman po iniisip ko ngayon. Kasi yung dalawa, madali lang pong kunin ko sakali. Kahit anong teka, oras, sorry pwede ko Mike. silang makuha. Ano yung, what makes your case different? Kasi sabi mo may mga kasamahan ka na kapag, apply na 'no, nakuha na yung kanilang mga asawa, bakit yung sa'yo hindi? Can you clarify ano ang sa Ano po, sitwasyon mo na ma'am, iba? once na ma-deny po yung panganay ko kasing anak 'pag nag-apply po ako, kumbaga Oh, walang problema sa gastos, eh. Once na ma-deny po kasi yung application para sa asawa ko saka panganay kong anak kasi sila po yung pina-priority ko na unang makuha muna. Eh, parang sa mga kuwento ng mga sabi sa'kin ng mga ano is mahihirapan na daw po akong mag-apply ulit para sa kanila. oh, Kaya gusto ko munang siguraduhin. Kasi yung mga consultant na napagtanungan ko rin po, sabi nila, hintay-hintayin natin baka may mga pagbabago pa. Kasi once na okey. ma-deny yan, may record na sila. Kumbaga Oh. na na-deny, hintayin na lang natin na may mga pagbabagong mangyari, saka natin asukasuhin. Oo, okey. O sige, alam mo hindi kasi ako masyado familiar ano kung, Opo. paano Kaya ba ang assessment or, kapag tama. may kalagayan yung anak. Siguro I can tackle that in a different, episode 'no. Pero naiintindihan ko, nage-gets ko na Michael, ibig mo nga sabihin parang Opo. nag-iingat ka talaga, you don't wanna Nag-iingat lang po ako na hindi oo, muna sila ma-apply ng kasi 'pag maaga, application oo. ko madali lang naman kung sakali kasi may mga kumpleto naman po ng documents nila, may mga bago ako pumunta rito kinunan ko na po sila ng passport, lahat po sila may mga passport na yung asawa at mga anak ko. Kaya Oo, mga naku, documents nila okey lang po. Yun na lang pong inaano ko yung hindi 'wag sana akong maging padalos-dalos sa mga desisyon ko para kung sakaling ano man, mahirap na magkamali. oo, oo, naiintindihan ko, naku nga naman. May oras ka pa Michael, ano ba, alam mo naman, how do you feel? Opo, opo. 'Di I'm sure kinakabahan ka din ano, tuwing may mga sinasabing bagong announcement na naman. Oo, totoo, totoo, Ina, Oo, totoo po, totoo. ay naku, Talagang kumbaga kaya nga po sa totoo, Ina, sa totoo lang, 'pag kahit nagda-drive ako minsan, nakatutok lang ako ng autoplay sa mga ano ninyo nila, sa Rise, diyan sa Spot Pinoy. Hindi lang ako makapag-comment kasi nagda-drive nga, pero oo, nakikinig lang oo. ako habang nagmamaneho. Kasi meron akong ginagawa dito na naturuan din ako na yung sa YouTube, sa Google Chrome, puwede kang mag-play kahit naka-off yung cellphone mo, automatic siya nagpe-play yung Google Chrome mo ng Aba, parang nagsa-sound trip ka lang. abay Kaya yun lang yung salamat, ginagawa ko. Kaya thankful ako sa mga post po ninyo at marami akong natututunan sa mga bagong mga batas saka mga pangyayari dito sa Canada na oo. totoo lang wala naman po tayong mga TV. Hindi ako sa totoo lang, eh, sa mga balita, eh, halos ayaw ko na rin kasi lalo na sa politika minsan, 'di ba, Na kaya iniiwasan ko na. naiintindihan kita, naiintindihan kita. Oo. So, just to be clear ano, baka yung iba curious, So, si Mike is on a work permit, meron po siyang LAMIA 'no? Opo. May LAMIA yung iyong, employer for you and, they might be wondering, Mike, ano naka-extend ka ba, nanganganib ba ang status mo, meron ka bang, taning? Parang yung iba 'di ba kinakabahan. Okey. Oo, Thankful po sa amin as a truck driver sa aming company naman po, eh, sa totoo lang, eh, dumating po ako rito is November 9, 2022. mhm. Kumbaga mahigit 2 taon na rin po ako. Kumbaga na-renew ko lang nung October, last October kasi nag-expire. Good for 2 years lang po kasi yung visa na binigay Oo, sa amin. And nang ma-renew ko po yung last October yung work permit ko, nabigyan po ako sa awa ng Diyos, nabigyan po ako ng 3 taon. Kaya hanggang 3 taon pa rin po akong magseserbisyo dito sa Canada hanggang kaya po na sana 2027, mabigyan ano bago ba? matapos yun, eh, mabigyan ng pagkakataon na makapag-apply ng kung sakali ng PR o kaya madala ko yung pamilya ko rito. Naku, naku, oh Mike, good luck sa'yo, Good luck sa'yo. I can't imagine how hard it is
na napakatagal mo ng, 'di ba, hindi kasama yung family mo, pero lahat yan syempre tinitiis mo, Totoo, for your end goal, yan, of bringing them over here. Nako, totoo. but the good thing is, Mike, 'di ba, you're keeping a positive mindset, no? Opo, Kahit na medyo hindi maganda ang balita natin dito sa Canada tungkol sa immigration, hindi ka nawawalan ng pag-asa, no? totoo po, Missy. Lalo na't kami, sabi ko nga, sa tingin-tingin ko lang hindi, wala rin po kasi lalo na sa truck driver, medyo apektado din kami yung mga nangyayari ngayon sa US saka sa Nako, Canada. oo nga, Medyo tama. kinakabahan pero kailangang think positive kasi magdadala na lang ng mga negatibong mga sa atin pag lalo nating iniisip eh. Kaya ang iniisip na lang natin kahit alam na nating katotohanan na ganun yung nangyayari, yung mga positibo na lang yung mga iniisip ko ngayon para sa pamilya. Oo. Ay nako, sige. I will include you in my prayers, Michael, Good luck, Thank you, good ma'am. luck sa'yo. So meron ka pa hanggang 2027, tama ba? 2027, 2028, ano ba? Bali 2027 po. Ayan, sige. Sana nga, no, Sana may po. mga Sana, sana, magbago sana. at makahanap ka ng paraan na clearer PR pathway for you and Sana your po. whole family. In God's will. Okay. Yeah. Sige. Nako guys, so dito na lang po natin tatapusin ang ating episode. Maraming salamat sa iyo, Mike, ha. Pumarada ka pa talaga. You took a break just to record this episode with me. Thanks, Yes, ma'am. Mike. Ingat Welcome ka sa po, biyahe, ha. Ina. Ingat ka sa Welcome po. biyahe. Salamat. I'll see you guys in the next one. Bye! Bye.